sa inyong lahat. At sa ngayon ay itutuloy natin yung ating pinag-aaralan sa subject na youth ministry. Na banggit ko sa inyo nakaraan na ang ating tatalakayin ay yung importance of youth ministry. So inaalam muna natin yung mga kahalagahan ng ministry na ito. Nang sa ganun ay hindi natin sa walang bahala magkakaroon tayo ng desire, passion na ito ay asikasuhin. Kung hindi man tayo mismo ang mag-handle, at least ay mai-guide natin yung mga humahawak ng youth ministry sa ating church, sa school man or sa loob mismo ng church. Nakita natin na ang unang dahilan kung bakit napakalaga ang ministry na ito dahil yung youth stage ng isang tao doon ay mostly na i-reveal ng Lord ang kanyang panawagan, ang kanyang tawag doon sa taong iyon. So kahit na yung mga naririnig natin na testimonies na sila ay tumugon sa panawagan ng Lord nung sila ay matanda na, nung sila nasa senior citizen na, alam kong minsan sa kanilang buhay nung nasa kabataan pa sila ay nangusap na ang Lord sa kanila. Dahil ang Lord talaga gusto niya i-maximize yung panahon ng kanyang paggamit sa bawat taong nilalang niya. Dahil ayaw niyang masayang yung buhay at panahon ng bawat nilalang niya, dahil ang bawat tao ay mahal niya. Bawat tao ay tinawag niya. Bawat tao ay meron siyang inihanda para gawin niya dito sa mundo. At alam naman ng Diyos na doon mananagot ang kanyang mga nilikha, bawat individual sa area na yon na kung saan siya tinawag ay malaking porsyento yun para bilang basihan ng kanyang paghatol. Kaya ayaw niya na ang bawat tao ay mapahamak, nasira at hindi makatuntun doon hindi makatuntong doon sa kanyang plano, sa kanyang purpose. Kaya habang nasa kabataan pa talaga ang tao, doon madalas nangungusap ang Diyos sa kanya. Kaya ganun kahalaga ang magkaroon ng matagumpay na youth ministry, dahil pag-save ito sa calling ng Lord sa bawat kabataan, sa bawat tao. Pag sinabi kong pag-save sa calling ay pag nasira kasi ang buhay ng isang tao, ay manghihinayang ka doon sa pinapagawa ng Lord sa kanyang buhay. Manghihinayang ka doon sa kanyang talento, sa kanyang kakayahan, dahil may talento naman siya, may kakayahan naman siya, pero hindi ito nagamit sa ikaluluwalhati ng Lord, which is yun ang pinaka-sentro ng purpose kung bakit binigyan siya ng talento at kakayahan. At kung hindi na-save or kung hindi nailigtas, natulungan yung isang kabataan para gamitin niya ang kanyang talento para sa Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon at para sa ikalalawak ng kanyang gawain, ay sayang. Kaya pag sinabi kong kailangang i-save yung calling nila, ibig sabihin talaga yung tao. Kasi kung yung tao ay hindi siya sumunod o tumugon sa Panginoon, then damay yung calling. So yun ang ibig kong sabihin. At kung ang pinaka-the best para ito ay para isagawa yung pagtulong para mai-save yung calling ng tao ay habang nasa kabataan siya. Kaya mismo, masasabi ninyo na hindi nyo man ito maipaliwanag, pero minsan sa inyong buhay ay kinausap kayo ng Diyos. Alam ninyo pero hindi nyo ito
masigurado, matiyak dahil marami akong naririnig na ganon na uh, pinupoint nila in the past na ang kanilang pagtugon sa Panginoon ay sa ganitong specific na panahon. And then minsan mababanggit din nila na naalala nila nung sila ay bata pa, ay nanaginip sila, or may nag-prophecy sa kanila, o di kaya may nakita silang scripture verse na nagrema sa kanila. Tulad sa akin, nung nalaman ko yung Ephesians 4:11, nasa 4th year high school ako, 16 years old, at hindi ko alam kung bakit yun ang aking sumunod na favorite na verse kasunod sa John 3:16. So marami namang mga pinapamemory verse sa mga bata, pero bakit bakit iyon ang kasunod ng John 3:16 sa akin? Salvation and then calling, ministry gift. So hindi ko rin naunawaan noon na balang araw ganito ako. Hindi ko natansya yon. Pero alam ko na sa time na yon, nung ako'y nasa kabataan pa, ang Diyos ay nangungusap na sa akin. At alam niyo ba na nang nasa ministry na ako ay madalang ko nang marinig yon sa Panginoon na tinawag niya ako. Maging sa mga prophecy sa akin ay hindi ko na naririnig yon na tinawag niya ako. Kasi mostly narinig ko na yon nung ako ay nasa kabataan pa. Para sa Panginoon, sapat na yon para ikumbinsi ako na tinawag nga niya ako. Dahil araw-gabi sa panaginip ko ay Ephesians 4:11 ang nasa isip ko, at may mga times na nagba-Bible study, umaattend ako ng Bible study, hindi ko naintindihan yung sinasabi ng nagtuturo dahil sa paikot-ikot sa isip ko yung Ephesians 4:11. At sa mga time na yon, ngayon masasabi ko ng buong puso na ang Panginoon pala nangungusap sa akin sa time na yon, nung okay nasa kabataan pa. And so kung wala yung mga ginamit ng Lord sa mga time na yon na ako ay gabayan para lumago sa salita ng Diyos, ay baka yung calling ay hindi ako nakahakbang, at baka sa panahon na ito hindi ko alam kung buhay pa ako dahil na-influensyan din ako ng sanlibutan, or kung ako man ay hindi na-influensyan ng sanlibutan, nagpurso ako ng aking mga pangarap. Baka ngayon busy ako sa katuparan ng mga pangarap na yon, at wala akong panahon sa Panginoon. Tulad ng nangyayari sa marami, di ba? Busy sila sa katuparan ng kanilang pangarap at wala na silang panahon sa kung sino man yung nagbigay sa kanilang kakayahan para matupad yung pangarap nila. So hindi ako siguro nagiging boses sa church at sa mundo sa panahon ngayon, kung nung ako'y nasa kabataan pa ay walang mga nag-guide sa akin. So ilang beses akong bumagsak, ilang beses akong nagkamali, ilang beses akong nadapa, pero salamat sa Diyos sa kanyang mga ginamit, at salamat sa mga taong iyon na hindi nagsawa na ako ay itayong muli, i-disciple, ipaalala sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo na walang anumang kasalanang mas makakahigit sa dugo ni Kristo, at tinuro ng walang humpay na ako ay pinatuwid na ni Kristo kahit ano pang mangyari. Ako ay isang pinabanal sa kanyang harapan at hindi yun magbabago sa kanyang isip, at as long as na ako'y nagpupursige na mapalapit sa kanya, then mas lalo niya akong pinapalakas para yung mga dating pagkahinaan ay magiging kalakasan. At kung wala ang mga ginamit ng Diyos doon na ipaalala sa akin yung mga bagay na yon, ay hindi ako naging preacher sa panahon ngayon. At yung mga nag-handle ng mga Bible study na yon ay
bahagi yon sa tinatawag nilang youth ministry sa church nila. Naka-assign lang sila sa campus ministry pero ang kanilang target ay mga kabataan. Ngayon, alam ko na ang mga leaders sa mga time na yon na nag-handle ng campus ministry ay hindi sila perfect. Hindi sila ganun ka-matured. Pagbabalikan ko ngayon, napakabuti ng Panginoon na sa mga ganong style ng pagkatao ay pwede silang gamitin ng Lord na save yung kanyang calling sa mga tao. Naalala ko yung isang ginamit ng Lord na ako ay tulungan na mapalapit sa Panginoon. Ay niyayaya niya kami na matulog sa isang bahay ng isang kapatiran din na naging minister din ngayon. At sa mga time na yon ay hindi pa kami gaanong seryoso. Basta't ang alam lang namin ay tuwang-tuwa kami, masaya kami kapag kami ay nagsama-sama at kapag siya ay nagturo na ng salita ng Diyos at nagbahagi na siya ng kanyang patutuo, ay tuwang-tuwa kami. Yun lang ang alam namin, basta tuwang-tuwa kami. And then, isang araw, na-announce doon sa church, kasi dinadala na kami doon sa church nila, and then na-announce doon na si brother na ganito ay didisiplinahin muna natin kasi ganito ganyan, ganito ang kanyang pagkatao, ganito ang kanyang pagkakamali at hindi muna siya na nararapat na tumayo bilang isang church leader dahil hindi pa fit yung kanyang personalidad sa ministry na kanyang na ipinapagawa sa kanya. So hindi siya basta-basta na behavior, pero ginamit siya ng Lord para yung batch namin ay makatugon sa tawag ng Lord at yung batch na yon ay naglilingkod sa Lord hanggang ngayon. So napakabuti ng Panginoon basta't ang isang ministry ay naumpisahan ayon sa kanyang direction. Ito ay naipanalangin ng husto sa church, bagamat may mga leaders na hindi sila gaanong committed at hindi pa talaga ready na ilinya ang buhay sa salita ng Diyos, ay nagagamit pa rin sila ng Lord para ang mga kabataan ay at least matulungan na maidirekta sila sa tawag ng Lord. Ganon talaga kaimportante sa Diyos ang youth ministry. Ngayon, advantage ng napakalaki kapag ang leaders ng youth ministry ay talagang namumuhay siya sa kanyang righteousness, namumuhay siya sa kanyang holiness, passionate sa prayer, passionate sa Word of God, compassionate sa tao. Pag ganyan ng youth leader ay talagang advantage kasi mas marami-rami ang youth na mawiwin at mas mabilis ang development ng mga kabataan na maging leader. Advantage yon. Basta't ang pinupunto ko, ang Lord ay kumikilos siya sa isang youth ministry kahit yung mga leaders ay mayroong mga pagkakamali. Wino-work out ng Lord yon para lamang mabigyan ng paalala ang mga kabataan. So, gaya ng sabi ko, advantage siya. Advantage kapag ang youth leader ay namumuhay siya sa kanyang righteousness and holiness and in the fear of the Lord, and then prayerful siya. Man or woman of the Word of God.
And then yung love niya, yung passion, compassion niya sa tao ay nag-aapoy. This advantage ng napakalaki yan sa ikalalago ng youth ministry. So, bago ko iwanan yung topic na yon, ulitin ko, youth stage is when God's calling is mostly revealed. So, huwag ninyong sayangin ang inyong pagkakataon na makapag-minister sa mga kabataan dahil yan yung stage na kung saan madalas ihayag ng Diyos ang kanyang panawagan sa kanila. Huwag kayong ma-discourage kung nadidistract yung mga kabataan sa church ninyo or sa mga kabataan na inilapit ng Lord sa inyo para impluwensyahan. Huwag kayong ma-distract kung sali nadidistract. Keep on believing God that God is speaking to them. Keep on believing God that God is revealing His calling to these young people. Dahil yun nga talaga ang totoo. At malaking tulong yun kung ikaw mismo ay tutulong sa kanila in prayer, that you will intercede them, that their eyes will be opened, their spiritual understanding will be enlightened, that they might see the calling of God, that they might hear the calling of God. Okay, so pangalawa, kung bakit napakalaga ng youth ministry, pangalawa is youth stage. Youth stage is when manner or behavior is developed. Napakalaga ng youth ministry dahil yung stage na kinalalagyan o kinaroonan ng mga kabataan ay yun yung stage, yun yung time na nadidevelop yung kanilang pag-uugali. Yun yung time na nadidevelop yung magiging behavior nila pagdating sa future. Or yun ang magiging basihan ng magiging pagkatao nila in the future. Hindi man sila mananatili sa ganitong gawain, hindi man nila ipupursu ng tuluyan yung ganitong gawain na kanilang makakasanayan, pero malaki ang kinalaman nito sa magiging personalidad nila sa hinaharap. Kaya sa stage ng pagkakabataan, alam ng Diyos na dito mapo-form yung pagiging murderer nila. At hindi man nila ito maisagawa kaagad, but in the future ay napakadali para sa kanila na gawin ang pagpatay. Kung sa kanilang pagkakabataan ay na-form na yung mga behavior na alam naman natin na mali, pero dahil sa nasanay nga silang gawin ito, darating sila sa punto na yung bagay na ito na mali ay parang magiging normal lang. Pansin niyo sa kapaligiran natin, yung mga tinatanggap na normal na lang. Kung ibabase mo sa Biblia, karumal-dumal, di ba? Ang daming karumal-dumal na sinasabi ang Biblia na kapag pupunta ka sa social media ngayon ay parang normal lang na gawain ng isang tao na para pang wala silang pananagutan kung ginagawa. At dahil sa nakikita natin na ganun pala, then sa isip natin tumatanim na para bang okay lang na gayahin din natin. Kasi yun nga ang ginagawa ng karamihan. Okay, so
ang mga gagawin natin in the future, may connection ito sa mga nabuong manner natin nung tayo ay nasa kabataan. Kaya nga napakalaga para sa mga company na mag-trace back, di ba? May mga company na nagpapa-background investigation yan. Gusto nilang malaman ang iyong nakaraan. Kasi alam nila na may possibility na yung mga behavior mo nung nakaraan ay mangyari sa kasalukuyan at pwedeng magkaroon ng problema yan o mag-create ng problema yan sa kanilang company. Kaya nga pag kayo ay mag-apply ng trabaho doon sa resume ninyo, may isang ipi-fill up kayo doon na ang isusulat ninyo ay yung character reference. Sino ang taong pwede nilang i-contact na mapagtatanungan nila ng iyong mga pag-uugali, bisyo, yung mga habit mo, yung behavior mo kung sinabi mo sa resume mo na ikaw ay isang empleyado na sa ganitong company or ikaw ay isang leader sa ganitong organization. And tatanungin ka nila kung paano siya mag-perform. Kaya ko sinasabi yun kasi madalas sa mga young people namin, pag nag-apply sila ng trabaho, isa ako sa mga nilalagay nilang character reference nila. So maraming tumatawag sa akin ng mga HR manager or HR representative ng mga company para magtanong-tanong sa akin. Minsan may mga hindi na nga nagpapaalam, nilalagay na lang yung pangalan ko tapos tatawagan ako. Then magtataka ako dahil siyempre hindi ko kabisado lahat ng pangalan ng mga kabataan. So pag talagang hindi ko kilala, hindi ko kabisado, pasensya dahil hindi naman ako pwedeng magsinungaling doon sana dahil siyempre ako rin ang mapuputukan pagka pumalpak sila sa trabaho. At minsan may mga i-build up ka pero doon sa company na kung saan sila natanggap ay medyo may konting kapalpakan. So nahihiya ka na pag may mga times na makakausap mo yung isa sa mga officer ng company nila tapos na pag-uusapan yung ganitong tao na ako yung isa sa mga kinontak nila para magpatunay na siya ay mabait, na siya ay matino. So nakakaya mga ganun. Pero ang point ko pa rin ay nagtitrace back sila dahil alam nila na sometimes sa yung nakaraan, lalo na nung ikaw ay nasa kabataan, doon nag-develop yung mga pag-uugali at mga style sa buhay na alam nilang naging bahagi ng buhay mo yon. At anytime pwedeng magpakita yon sa iyong pagkatao sa kasalukuyan. Kaya ako din mismo sa mga kabataan, hindi ko sila pinagsasama-sama na pinag-fellowship na kung saan ay pwede sila magkaroon ng privacy. Hindi ko binibigyan ng malaking kalayaan o maraming kalayaan yung isang kabataan na hindi ko pa kabisado. Kaya nagtatanong-tanong ako kung sino yung halimbawa dito, nagpupunta yung mga kabataan dito. Pag may bago, nagtatanong kaagad ako tungkol sa background niya. Kasi kahit na seryoso pa yung kanyang pagtanggap sa Panginoon, ay yung kanyang isip nag-record doon yung mga gawain niya dati at yung kanyang gawain before siyang tumanggap sa Lord. Yung spirit niya, no problem.
new creation kaagad yon. Righteous kaagad yon. Pero ang problema, may nabuong manner, may nabuong behavior, may nabuong attitude, may nabuong character na it takes time para ma-change yung mga behavior na ito. Hindi instant. May mga instant nangyari, pero may special calling kasi ang Lord sa mga ganon. At hindi nila pwedeng sabihin na ang pagbabagong buhay ay instant. Kasi magki-create lang ito ng confusion sa mga hindi na bago ng instant. Mas marami yon. Instant on the inside ang pagbabago. But on the outside, it takes time. Kaya madalas mabasa nyo sa Bible na laying aside, putting aside your old man, put on the new man, put off the old man. At yung pagkakasabi ni Paul ay it is a process. At pinaka-highlight nun ay be transformed. Do not conform to this world, but be transformed. Be transformed by the renewing. Saan kayo nakakita ng na-brainwash mo kaagad ang isang tao? Isang araw lang nagtagumpay ka para i-divert yung kanyang pag-iisip sa isang bagay. Kahit gaano ka kagaling na mag-brainwash, hindi mo makukuha yan sa isang araw. Sa isang araw, of course, medyo nakagain ka ng posisyon kung magaling ka mag-brainwash. Kung deceptive ka talaga, seductive ka. Sa isang araw, pwede kang makagain ng malaking porsyento sa isip niya. Pero hindi ka nakakasiguro na makukuha mo siya ng buong buo. At kahit sa isang araw, mapagawa mo sa kanya yung gusto mong ipagawa sa kanya, darating ang araw, babalik yung kanyang dating pag-iisip. Kaya nga yung mga nagkukontrol ng tao na naipapagawa sa kanila yung bagay na hindi tama, at pag malapit na silang mabuking, ay ginagwardyahan, binabakuran yung mga taong ito kasi alam nila na ilalaglag sila ng mga taong ito. Okay, so it takes time to renew the mind. Kaya hindi ka pwedeng magtiwala kaagad sa isang kabataan na born again sa isang Bible study or sa isang church event, tapos umiyak siya sa kanyang pagtanggap sa Lord. Halos buong gabi umiyak sa pagtanggap sa Lord. Hindi natin ginajudge yun. On the inside, naging new creation siya. Pero mayroon siyang mindset na nabuo. At hindi mo basta-basta mabubuwag yun. Sa mga iba mabilis. Pero yung mabilis ay hindi sa isang araw lang yon. Hindi sa isa, dalawa, tatlo na pag-attend ng prayer meeting or Bible study. It takes for him or for her to become committed in the Word of God, meditating in it day and night. Ang isang kabataan, ang baguhan, ang new believer, na hindi siya nagkaroon ng lifestyle to meditate the Word of God day and night, ang kabataan na yon ay hindi mapagkakatiwalaan. Mahirap pagkatiwalaan ang isang kabataan na hindi siya nag-practice or nag-exercise ng kanyang spiritual life sa Word of God, meditating in it day and night. Kasi yun ang nagre-renew ng kanyang mind. At yung mind natin ay yan ang control center. Kaya after si Satanas sa mind, diba? Gusto niyang i-possess yung mind dahil sa pag nakuha niya ang mind, that's the control center. Diyan, yung laman ng ating isip
ang siyang basihan ng ating pakiramdam, damdamin. Ang laman ng ating isip, iyan ang malaking porsyento na nag-iimpluwensya sa magiging desisyon natin. Yung will natin. Kaya kung renewed ang mind ng isang tao, then madali niyang i-control ang kanyang emosyon at madali niyang piliin ang tama. Pagdesisyonan kung ano ang tama. Okay? So, si Timothy, sabi ni Paul kay Timothy dito sa chapter 4, verse 12. Sabi niya, don't let anyone think less of you because you are young. Huwag mong hayaan na hamakin ka dahil sa ikaw ay kabataan o dahil sa ikaw ay bata pa. Be an example to all believers in what you say, in what you live. Ano ba yan? Yan ay manner, yan ay lifestyle na nabuo kay Timothy habang siya ay nasa kabataan dahil sa impluwensya ng kanyang ina at ng kanyang lola. Palagay ko si Lois at si Eunice, yung lola at nanay ni Timothy, sa palagay ko, pwede silang ilinya o ilagay sa Hall of Fame ng Ministers of God. Palagay ko, pwede siyang ilinya sa mga ibang church leaders sa kanilang panahon dahil sa na-accomplish nila sa buhay ni Timothy. Nung nakilala ni Paul si Timothy, namanghanga siya dahil lagi siyang pinag-uusapan sa church. Usap-usapan si Timothy dahil na bata pa ay matured na siya. Strong na yung faith niya. Malalim na yung commitment niya sa Panginoon. Nung ito'y nalaman ni Paul, namangha siya. Kaya tinan natin dito si Timothy. Tinan natin yung explanation ni Paul sa kanya. Sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Maaring hindi ninyo nagawa ito sa mga ibang kabataan. Pero ngayon ay magkakaroon kayo ng motivation na gawin sa mga kasalukuyang kabataan na nasa church ninyo or nasa pangangalaga ninyo. 2 Timothy chapter 3. Kung titinan nyo yung verse 14, sabi niya, but you must remain faithful. Pag sinabi yung remain, faithful na siya talaga. Nabuo na yung attitude. But you must remain. Sabi niya, you must remain faithful to the things you have been taught. Manatili ka sa mga bagay, manatili kang tapat sa mga bagay na itinuro na sa iyo. Kailan ba siya tinuruan? Sabi niya, you know they are true. For you know you can trust those who taught you. You have been taught the Holy Scriptures from childhood. Naturuan ka na ng Biblia. Kung sa ating panahon, dahil wala pa naman Biblia noon, hindi pa napagsama-sama yung mga writings. Pero sa atin, pagsama-sama na, tawag natin Biblia. Yung Scriptures ang tawag natin ngayon is Biblia. So, pag i-apply natin ito sa ating kapanahonan, tinuruan ka na ng Biblia simula nung ikaw ay bata pa. O kailan siya tinuruan?
na siya ay nasa senior citizen na. Yeah, at yung word na taught dito, actually kasama dyan ng word na equip and train. So, ibig sabihin, tinuruan ka na, in-equip ka na, sinanay ka na, binigyan ka pa ng armas, binigyan ka pa ng gamit para maging isang leader sa church kahit na bata ka pa. At may mga humahamak sa'yo. Yan ang point ni Paul, may mga humahamak sa'yo. Pero basta itong masasabi ko sa'yo, ipakita mo lang sa kanila kung ano ang ginawa ng Lord sa buhay mo. Ipakita mo lang sa kanila yung mga pag-uugaling nabuo nung bata ka pa, bunga ng pagtuturo sa'yo ng mga mapagkakatiwalaan na leader sa church, kasama doon ng lola at nanay mo. Sabi niya, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting Christ Jesus. And then, in-emphasize na niya yung kahalagahan ng Scripture. In-emphasize na niya kung ano ang Scripture. All Scripture is inspired by God and it's useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. God uses it. Ano yung it na tinutukoy? The Scripture. Ginagamit daw ng Lord ito para equip or i-prepare or i-train ang tao para gumawa ng mga mabubuting gawa, which is kasama dyan ng ministry, kasama dyan ng leadership. Okay? So, ilan ang mga potential Timothy sa church ninyo or sa mga nasa pangangalaga ninyo? Ilan ang potential Timothy doon? Di mo na-realize yun na kayo mismo, mayroon kayong potential na maging Timothy? Meron ako narinig na teaching ni si Tony Cook. Si Tony Cook ay napakagaling, napakahusay, napaka-anointed na teacher ng Word of God, at isa siya sa mga naging instructor sa Rhema Tulsa. Ang title ng kanyang tinuro ay In Search of Timothy. At ang kanyang pinakapunto ay bawat believer, dapat hinahanap niya yung kanyang magiging Timothy tulad ni Paul. At ang pinaka-the best time na hanapin yung ating Timothy or ganito, kailangan yung paghanap natin ng Timothy ay ipantay natin sa kalagayan o sa pagkatao ni Timothy mismo, physically, na nasa kabataan pa siya. Nang siya ay nag-start na disciple, and then nang siya na disciple, nalaman ito ni Paul, in-upgrade ni Paul ang training, knowledge, wisdom na naituro na ng magulang ni Timothy. Kaya dito sa Acts chapter 16. Sa Acts chapter 16.
So, start na kayang humanap ng Timothy ninyo, ha? Acts 16 verse 1, sabi niya, Paul went first to Derbe and then to Lystra, where there was a young disciple named Timothy. Yung pinuntahan ni Paul sa Lystra ay may disciple na. May nag-disciple na kay Timothy. Discipled na si Timothy. Sabi niyo, Paul went first to Derbe and then to Lystra, where there was a young disciple named Timothy. So, hindi si Paul ang unang nag-disciple kay Timothy. Discipled na si Timothy nung siya'y makilala ni Apostle Paul. Nalaman lang ni Apostle Paul na si Timothy ay dinisciple na siya habang bata pa ng kanyang ina. And then nalaman ni Timothy na yung nanay ni Timothy ay dinisciple din ng kanyang lola. Alam niyo ba na yun talaga ang purpose ng youth ministry? Yung magiging discipler yung ating i-disciple. And then, sabi niyo, his mother was a Jewish believer, but his father was a Greek. Timothy was well taught of by the believers in Lystra and Iconium. So Paul wanted him to join them on their journey. Well-known na si Timothy. Sabi niya, sa dalawang lugar, Lystra and Iconium. Sa bata pa si Timothy, discipled by her mother. Well-known na siya sa dalawang lugar bago siya nakilala ni Paul. At dahil sa kanyang pagiging disciple, dahil nabuo na yung kanyang manner and good behavior bilang kabataan, then ngayon nagkaroon ng interes si Apostle Paul para gamitin siya sa ministry. Ngayon, baliktad. Ina-attract natin ang kabataan na magkaroon ng posisyon sa church. Magkaroon ng ministry sa church. And then kapag siya ay nasanay na, willing na sa ministry na yon, and then doon natin siya i-disciple. Baliktad, di ba? Kaya sinasanay natin ngayon yung mga believers na magkaroon ng title before na maging disciple. Kaya, ang nangyari, parang nasa isip ng mga unbelievers at new believers na ang Christianity pala offer a title before making disciple. Sa New Testament church, ito pinagmulan natin to. Ito yung ugat natin sa Book of Acts. Ito yung New Testament church pattern. Make disciple, and then yung discipleship magbubukas ng pintuan for church leadership. Kapag na-disciple ang isang believer, wala siyang ibang patutunguhan kundi magiging leader siya. Ayan, ang problema, ang mga disciplers ay tinatamad ng magtanim.
Kasi ang dami nang pwedeng mabili or ang dami nang pwedeng i-transplant. Kaya dito sa may bakuran kami dito. Siyempre, biglang may pandemic. Usap-usapan ng mga tao. Napaka-effective ngayon ng magtanim sa kapaligiran dahil ibang-iba yung nasa bahay ka lang tapos meron kang mapipitas na mga gulay. Kaya ang nangyari, nagsitanim sa bakuran. At syempre para makaani ka kaagad, kailangan kang bumili or manghingi ng mga itinanim na buto. Ita-transplant na lang. Kasi mahabang proseso yung pagtatanim ng buto. Kaya naghahanap na lang yung tao ng pwede yung i-transplant. Hindi siya talaga ang nagplant ng buto. Ayun, ganyan ang ginagawa ng marami ngayon sa church when it comes to discipleship. And then, may sistema ang agriculture na ang tawag nila ay marketing or yung grafting. Pag marketing, ang ginagawa nila, yung mga sanga na maliit pa sa puno, binabalatan. And then lalagyan ng putik, lupa na malago, tapos babasain ng konti para dumikit doon sa sanga. And then babalutin yun ng plastic, then tatalian siya. And then ilang weeks ang lilipas, tutubo ang ugat doon sa halimbawa sanga ito. So babalatan nila yan, tapos babalutin ng lupa. Tapos babalutin ng plastic. Lalabas yung ugat doon sa mga sinugat na sanga. And then mayroong araw silang sinusundan, pag pwede na, pinuputol yung sanga. And then pwede nang i-transplant kasi may ugat na, mabubuhay. So ginagawa ng father ko yan dati sa mga puno ng chiko, yung mga ornamental plants at kung ano-ano na mga halaman. Tapos ite-transplant at yung na-transplant madaling mamunga kumpara sa buto. Pero pagdating sa tibay at sa dami ng ibubunga, lamang na lamang yung itinanim mo mula sa pagkabuto. Ginagawa sa mga grafted na mga mangga ngayon, di ba? Kasi yung mga mangga dati, tanim mo mula sa buto, and then hintayin mo na napakatagal bago mamunga. At sobrang napakalago na yung mga mangga at malaking-malaki na bago siya mamunga. Pag grafted ang ginagawa, may mga nakatanim na mangga na maliit pa lang yung sanga. Puputol sila ng mga sanga din doon sa mga hybrid na mangga. Yung itinanim mo kahit native na mangga, gagamitin nila yon para idugtong yung sanga ng hybrid. Tapos babalutin. So puputulin yung mangga, yung seedlings ng mangga. Puputulin siya. Tapos hahatian. Tapos isi-shape din yung sanga mula sa hybrid na mangga. Tapos idudugtong, tatalian yan. And hintayin mo ilang araw, ilang weeks or month, magdudugtong siya. Magiging bahagi na yung idinugtong sa sanga. Pero ang magiging bunga niya, hybrid. Kumbaga parang ganun ang ginawa ng Lord sa atin. No?
na grafted tayo. So although sabihin natin native tayo, pero dahil si Jesus Christ na yung tinanggap natin, bunga ni Jesus Christ yung makikita sa atin, which is the fruit of the Spirit. Yun. Yung mga proseso na ito ay pampabilis. Pampabilis siya para makapag-ani ka kaagad. But when it comes to discipleship, itong gusto kong i-diin sa inyo. When it comes to discipling believers, discipling the youth, hindi pwedeng i-adapt yung principle of marketing and grafting. Hindi pwede. It will not work. Once na nag-shortcut ka sa discipleship making, magiging problema mo yan. Hindi magiging maayos ang kanyang manner and behavior at problema sa ministry at sa buong church. Okay? Kaya dito sa siya nga pala, bago ko iwanan si Timothy. Si Timothy ay naging ordained minister siya. Makikita niyo sa 1 Timothy 4:14. So 1 Timothy 4:14 and then 2 Timothy 1:6. 1 Timothy 4:14, 2 Timothy 1:6. Yan ay si Apostle Paul nagsasabi na he was ordained. At yung influence ni Timothy as a young man, a discipled young man with good manner and behavior, ay nagminister siya sa 5 churches. Hindi ko na sabihin niya kung saan yan, pero kasama niya ang Thessalonians. Tinan natin malapit na tayong matapos. Kailangan kong masabi sa inyo ito. Jeremiah chapter 22. Jeremiah chapter 22. Importante na ang new believers ay ma-impart sa kanila yung tamang behavior ng Kristiyano. Pundasyon niya yun in the future para hindi siya maging problema sa church. At siya mismo, hindi siya mamroblema sa Christian life niya. Jeremiah 22:21. Kasi alam niyo, yung mga major problem ninyo, kung talagang maging honest kayo, na i-trace yung pinakaugat ng problema. Okay? Matitrace mo yan na ang problema, ang pinag-ugatan niya dahil meron kang hindi tamang behavior. Kung magiging honest ka. Siyempre, kung hindi ka magiging honest, hindi mo aminin yon na ang pinagmulan ng problema mo, nag-ugat yon sa maling pag-uugali, maling habit, maling style, maling attitude. Kung tama lang ang attitude mo sana sa nakaraan, hindi na-create yung mga major problem mo ngayon. Although may mga taong involved na masisisi mo, na ginamit ng Satanas para guluhin ang buhay mo o mag-create yung problema mo ngayon. Pero, konektado pa rin ang mga ito sa mga maling pag-uugali mong nabuo, na-develop nung ikaw ay nasa bandang kabataan pa lang. Kabataan ng iyong edad at kabataan ng iyong pananampalataya. Jeremiah 22:21 sa NIV, ang gusto ko sa NIV, sabi niya, I warned you when you felt secure, but you said, I will not listen. This has been your way from your youth. You have not obeyed me. Sabi niyo, this has been your way from your youth.
Ito na kasi ang nakasanayan mo. Ito na kasi ang naging pamamaraan mo simula nung bata ka pa. Parang ito, yung style mong ito, sabi niya, ito ang nabuong style mo nung nasa kabataan ka pa. Kaya napakalaga na sa isang new believer, young in faith, ay hindi mo nabigyan ng part sa ministry. Dahil sa totoo lang, magpuproduce siya ng ministry kapag siya na disciple. Pag nilagay mo yan sa leadership na hindi pa siya disciple, hindi pa develop yung tamang behavior sa kanya. Luke 18:21. Luke 18:21, sabi niya. The man replied, I've obeyed all these commandments since I was young. So, pwedeng masanay na ang isang tao is manner, behavior, habang bata pa siya, to obey. Yan, gusto kong, bago ako magtapos, mayroon akong nabasa kasi sa isang article from the internet. Ang pangalan ng kanyang yung blog niya, Advocates for Youth. The Advocates for Youth. Sabi niya, human development. So ito ay may scientific studies. Human development is a lifelong process. Human development is a lifelong process of physical, behavioral, cognitive, pag-iisip, emotional growth, and change. In the early stages of life, from babyhood to childhood, childhood to adolescence, and adolescence to adulthood, enormous changes take place. Throughout the process, each person develops attitudes and values that guide choices, relationships, and understanding. Ang pinakapunto niya ganito. Kapag ikaw ay nasa adulthood na, yung mga decisions mo, sa katunayan ang nag-guide or ang naging basihan, nagpapatnubay sa mga magiging decision mo kapag ikaw ay nasa adulthood na, ay yung mga na-develop na attitude and values nung ikaw ay nasa kabataan pa. Mangingibabaw yung nakaraan mong na-develop na attitude and values laban sa mga present advice ng mga tao sa iyo. Kung meron kang mga importanteng pagdidesisyonan. Yung relationship, yung mga magiging outcome ng relasyon mo sa lahat ng tao, especially yung karelasyon mo sa pag-ibig. Ang mangingibabaw ay ang mga nakaraang attitude mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na saka ko na lang siya i-invite sa church pag tapos na ang kasal. Pagkasal na kami, saka ko siya i-invite. Pagkasal na kami, doon ko na lang sasabihin na masama yung paninigarilyo. Pagkasal na kami, doon ko na lang siya sasabihan na masama ang pag-inom. Nako, wala pong milagrong nangyayari sa kasalan.
Kung sino siya sa altar, ganun siya pagkatapos ng kasalan. Kung sino siyang magmamarcha sa'yo sa altar, ganun siya pagkatapos kanyang imarcha. Walang nangyayaring miracle doon sa kasalan. Walang transformation doon sa kasal. Ang transformation dapat mangyari before the kasal. At para mangyari yon, pigilan mo muna yung kilig-kilig moments. I-disciple mo siya in the Word of God. Dahil napaka-proud mo mamaya after ng kasal kung alam mong ikaw ay ginamit ng Lord para siya i-disciple. Para sa'yo na nag-disciple, pero yung sabihin na, praise God at ako po mismo ang ginamit ng Lord para i-disciple yung aking kabiyak. And then yung asawa mo magti-testimony, nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng asawa na siya mismo nag-disciple sa akin. Di ba napakagandang patutuo yun? Ngayon, hindi nangyayari yun dahil pagkasama mo siya, puro kilig moments ang nasa isip mo. Sorry Pero, bus na yung oras natin. So, nakadalawa na tayo. 4 ito Youth stage is when God's calling is mostly revealed. Yan ang number 1 kung bakit importante ang youth ministry. Pangalawa, youth stage is when manner or behavior is developed. So, nakadalawa na tayo sa topic na ito. Meron pang dalawa bago natin lisanin yung topic na importance of youth ministry. You're blessed.